Siya nga po, Panginoong Diyos, patuloy ka namin pinupuri, pinapasalamatan, at sinasamba sa inyong kabutihan, sa inyong katapatan, at sa inyong kadakilaan. Hayaan mo, Panginoong Diyos, na patuloy po kaming makinig sa inyong mga salita para mahubog ang buo naming katauhan. Hayaan niyo, Panginoon, na patuloy pong kilusan ng inyong banal na Espiritu ang bawat puso namin. At ikaw, Panginoong Diyos, ang siyang mangusap. Ikaw, Panginoon, ang siyang magkaloob ng inyong mensahe sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Ikaw ang aming kinakilala na Diyos, Panginoon, at Hari ng aming buhay. Kaya para sa inyo lamang ang lahat ng kalwalhatian. At sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Amen. Good morning po sa ating lahat. Salamat sa Diyos at kahit na maulan ay magkakasama pa rin tayo na patuloy na nagpupuri, sumasamba sa Kanya. Patuloy na tinataas natin siya sa ating buhay. Sa mga nakalipas na 3 linggo, ang mensahe po natin ay serye patungkol sa discipleship. At natutunan po natin ang kahalagahan ng pagdi-disciple. At para lalo nating maintindihan ang patungkol sa discipleship, nais kong maunawaan natin at makita ng pangunahing misyon ng ating Panginoong Yesus nung siya ay bumaba dito sa lupa ay ang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Yan ang pangunahing misyon ng ating Panginoon. At bago niya tinupad yung bagay na yun, bago siya namatay sa krus, siya ay tumawag, naghasa, nag-train ng mga tao upang sa ganon makita kung paano niya ipahayag ang salita ng Diyos. Habang siya ay gumagawa ng mga himala at nagtuturo, pinakita niya sa kanyang mga alagad kung paano mamuhay ang isang sumusunod sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, napakahalaga ang discipleship. Marami pong concern ang pwede i-address ng pagdi-disciple. Halimbawa, yung pagiging immature ng mga mananampalataya. Matutugunan po yan ng pagdi-disciple. Yung mga kakulangan ng kaalaman patungkol sa salita ng Diyos, patungkol sa mga doktrina na naayon sa Biblia, yan din po ay ang isang bagay na ma-address kapag nagkaroon ng discipleship. Kaya nga po, umpisahan na po natin ang pagdi-disciple. Kung hindi ngayon, kailan pa? Di po ba? So sa pagpapatuloy po ng ating serye, parang batang Quiapo, serye. Sa umagang ito, nais ko pong ibahagi ang
hinihiling ng pagdidisciple. The cost of discipleship. At ito po ay hango sa Luke chapter 9 verses 57 to 62. Ang kanyang parallel passage o yung kaparehas niyang mga talata ay nasa Matthew chapter 8 verses 18 to 22. Sa Luke chapter 9, marami pong pangyayari dito. Pinadala ng Panginoong Yesus ang kanyang mga alagad, yung kanyang mga disciples. Pinadala niya sila para ihayag ang kaharian ng Diyos. Binigyan niya sila ng kapangyarihan at otoridad para palayasin ang mga masasamang espiritu, ang mga demonyo. Binigyan niya sila ng kapangyarihan para pagalingin ang mga may sakit. Binigyan niya sila ng kakayahan para magturo ng patungkol sa kaharian ng Diyos. At ang mga disipulo ay nakuha. Sa chapter 9, nandun din yung pagpapakain ng Panginoong Yesus ng mahigit 5,000. Nandun ang kanyang kapangyarihan para ipagkaloob ang pangangailangan ng mga tao. Pinagaling niya ang mga may sakit hanggang sa siya ay papunta na sa Jerusalem. At dito sa verse 57, now it happened as they journeyed on the road that someone said to him, Lord, I will follow you wherever you go. Ang gandang pakinggan. Di po ba? Lord, sasama ako sa iyo kahit saan. At kung titignan natin sa parallel passage sa Matthew chapter 8, eto raw ay isang iskriba. Sa siyang scribe. Ibig sabihin, yung scribe, siya yung nagsusulat ng salita ng Diyos. At hindi lang siya nagsusulat patungkol sa mga salita, kundi nagtuturo rin siya. So yung mga scribes, parang magkakasama sila ng mga Pariseyo. At sila rin ang pinipili para sa Sanhedrin, yung pinakamataas na ruling council ng mga Hudyo. So ito po ang kagandahan kapag ikaw ay nagbabasa ng Biblia, na alam mo yung mga parallel passage. Luke 9, tapos Matthew chapter 8, magkapareha sila. At kapag binasa mo, makikita mo yung pagkakaiba. Makikita mo rin yung pagkakaparehas. Katulad nito, sa Luke 9, sa verse 57, ano pong napansin nyo? Ang tawag kay Jesus ay Lord. Di po ba? Someone said to him, Lord. Pero dito, sa Matthew 8, ang tawag ngayon sa kanya ng scriba o ng scribe ay teacher. At may pagkakaiba po yun. Ano po? Kasi kung tinatawag mo, kinikilala mo ang Panginoong Jesus na siyang isang dakilang guro at hindi mo siya tinatanggap na Panginoon at tagapagligtas, abay, iba ang iyong destinasyon. So, tinignan ko po sa original language. At nakita ko na sa Luke, wala po yung salitang Lord sa original language. Basta ang nakalagay po doon, someone said to him, I will follow you wherever you go. So, ang totoo, kung pagsasamahin mo yung dalawang passage, yung lumapit sa kanya ay isang scribe, isang
tagapagturo ng batas ng Diyos. At ang sabi niya, teacher o guro, yun ang pagkakilala sa kanya, I will follow you wherever you go. Ang mga eskriba, sila po yung mga may kaya. Mga may kaya po itong mga ito. Hindi yung anak ni Sister Dominga. Sila po yung medyo mataas ang posisyon sa lipunan. Kaya maaaring ang eskribang ito, nung nakita niya yung mga himala na ginawa ng Panginoong Yesus, katulad ng pagpapakain ng mahigit 5,000, yung pagpapagaling sa mga may sakit, naisip niya, kung eto na ang maghahari, dapat kasama ako. Kaya, sinabi niya sa Panginoon na, Guro, sasama ako sa iyo kahit saan ka magpunta. I will follow you wherever you go. Narinig niyo na ba yung mga salitang yun? Kanino niyo narinig? Sa mga kababaihan, narinig niyo ba yung mga asawa niyo na nagsabi, makakasalan kita kahit sa ang simbahan? Ay, wala naman. Wala naman. Kasi, ang mga kalalakihan, kapag sila ay nanliligaw, diba, pinapakita nila ang kanilang commitment. Pakakasalan kita kahit sa likod ng simbahan. I will follow you wherever you go. Yan ang sabi sa kanya nung eskriba. At sa Biblia, meron na tayong narinig na ganito. Di po ba? Sa Old Testament, sino yun? Si Ruth. Nung namatay ang kanyang asawa at ang kanyang bayaw at pauwi na si Naomi, anong sabi niya? So, wag po ninyo akong iwanan. Ay, wag po ninyong hilingin na iwanan ko kayo. Sasama ako sa inyo saan man kayo magpunta. Kung saan kayo titira, doon din ako titira. Kung sino ang inyong Diyos, yun din ang aking magiging Diyos. Kung saan kayo mamamatay, doon din ako mamamatay. Doon din ako malilibing. At parusahan sana ako ng Diyos ng mabigat na parusa kung papayagan kong magkalayo tayo. Maliban sa kamatayan ang maghihiwalay sa atin. Matinding mga salita ng commitment. Di po ba? Pero si Ruth, tinupad niya. At siya ay naging ninuno. Naging isa sa mga ninuno ng Panginoong Yesus. Sa New Testament, sino naman ang nagsabi nun? Si Peter. Nung sinabi ng Panginoong Yesus na iiwan niyo ako, the shepherd will be stricken and you will leave me. Ano ang sagot niya? Sa Matthew 26 verses 33 to 35, Peter answered and said to him, even if all are made to stumble because of you, I will never be made to stumble. At ang sagot ng Panginoong Yesus, Jesus said to him, assuredly, I say to you that this night, before the rooster crows, you will deny me 3 times. And Peter said to him, even if I have to die with you, I will not deny you. Matindi rin si Peter, ano? Kahit mamatay ako, sabi niya, sasama ako sa iyo. Hindi kita itatanggi. At ang matindi nun, pati pala yung ibang mga disipulo, ganun din ang kanilang sinabi. Parang nung sinabi na ni Peter na
mamatay kami, kahit mamatay ako, hindi kita itatanggi. Ang sabi ng mga disipulo, ganun din ako. Ako rin. Pero alam naman natin ang nangyari. Hindi natupad ni Peter ang kanyang pangako, ang kanyang mga salita. So, etong skribang ito na lumapit sa Panginoong Yesus at sinabi niya na susunod ako saan ka man magpunta, eto ang kasagutan ng Panginoong Yesus. Jesus said to him, "Foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head." Yung mga asong gubat daw, o sa ibang mga translations, sora. Yung mga asong gubat, meron silang lugar. Yung mga ibon, meron silang ugat. Pero, ang anak ng tao, yan ang paboritong gamit ng Panginoong Yesus kapag ang tinutukoy niya ay ang kanyang sarili. Ang sabi niya ang anak ng tao ay wala man lang mapahingahan, wala man lang matirhan. Ibig sabihin, kapag ikaw ay sumunod sa Panginoong Yesus, ay hindi komportable. Di ba? Narinig natin may mga pastors at church leaders na kapag sila ay nagbiyahe, ang gamit nila ay mga helicopter, mga private jets. Kapag sila ay pumunta sa ibang lugar, sila ay nakatira sa mga 5-star hotels. Komportable. Pero ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, kapag ikaw ay sumunod sa Kanya, kapag ikaw ay itinuring na disipulo niya, matitesting ang iyong commitment. Kumusta ang commitment natin? Matitesting rin yung ating comfort. Yung bang akala natin, kapag tayo ay sumunod sa Panginoong Yesus, ay puro blessings ang matatanggap natin. Puro kasiyahan, puro kagalakan. Hindi po. Marami pong pagdadaanan ang mga sumusunod sa ating Panginoon. May mga persecution. Kaya nga kailangan mag-train. Kasi ang commitment ay talagang dadaan sa pagsubok. Yung mga salita natin na sinasabi natin, maglilingkod ako sa iyo. Ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa iyo ay matitest. Hindi lang dahil sa kahirapan, kundi dahil sa mga kasamahan din natin. Na-testing na ba ang inyong commitment? Nasubukan niyo pang mangako sa Diyos, pero hindi niyo natupad. Discipleship does not call you to be comfortable. It calls you to be conformed to the image of Jesus Christ. Ang pag-disciple po hindi komportable. Talagang dadaan ka sa maraming pagsubok. Kapag tayo ay nag-iimbita, di po ba? Kapag may mga gawain sa church, kailangan po natin ng mga volunteers. At sinasabi ng iba, interesado po ako. Okay, interesado ka? Lista mo yung pangalan mo. Pero meron pong pagkakaiba ang interesado at saka committed. There is a difference between being interested and committed. When you are interested, you do it when it's easy. Di ba? Kapag madali, okay lang. Sige, sama ako dyan. When you are committed, you do it no matter what.
Ano man ang mangyari, gagawin mo. Kasi yan ang inyong commitment. Para bang sa pag-aasawa. Diba? In sickness or in health. For richer or for poorer. Ano man ang mangyari, till death do us part. Yun ang commitment. At yan ang hinihiling ng ating Panginoon kapag tayo ay sumunod sa Kanya. Hindi sinabi dito sa passage kung pagkatapos sabihin ng Panginoong Yesus na ang mga asong gubat, meron silang lungga, yung mga ibon, meron silang pugad, pero ako, wala man lang akong matirhan, wala akong mapagpahinahan. Hindi sinabi kung sumunod nga yung iskriba. Pero na-testing ang kanyang commitment. Sa susunod na verse, sinabi niya sa isa, follow me. Then he said to another, follow me. Yung isa, yung skriba, siyang lumapit at siyang nagsabi, susunod ako sa iyo. Pero ito kakaiba. Tinawag siya ng Panginoon at sinabi sa kanya, follow me, sumunod ka sa akin. Pero ano ang kanyang sinagot? Kasi I will go and learn. But he said, Lord, let me first go and bury my father. Panginoon, ililibing ko muna yung aking ama. Sa palagay niyo, patay na kaya yung kanyang ama? Oo. Ang sinasabi niya, ayon sa kultura ng mga Hudyo, buhay pa yung ama niya. At ang gagawin lang niya, uuwi siya at hihintayin niya hanggang sa mamatay ang kanyang ama at nang sa ganun makuha niya yung mana. Yun ang sinasabi niya. Kaya, ang natetesting sa kanya ay ang kanyang obedience. Kasi, sa oras na tinawag ka ng Panginoon, dapat wala ng excuse. Hindi ibig sabihin na hindi nilirespeto ng Panginoong Yesus ang mga pamilya. Lalo na sinasabi niya na, ilibing ko muna yung aking ama. Pero, ang Panginoon, alam niya kung ano ang nasa puso ng tao. Kaya nga, dahan-dahan tayo kapag tayo ay nangako sa ating Panginoon. At kapag siya ang tumawag, sumunod po tayo. Just obey. Delayed obedience is real disobedience. Anong ginagawa ng mga kabataan kapag sinabi ng magulang na, anak, hugasan mo yung mga pinggan. Anong kadalasan ng kasagot ng mga anak? Wait lang. Tapos nakatingin sila sa gadget. Di ba? Pero, delayed obedience is disobedience. At hindi lang yan. Partial obedience is also disobedience. Yung bang hindi mo ginawa lahat. Halimbawa, sinabi ng magulang na, anak, lalabas kami, maglinis ka ng bahay. Ano sasabihin ng anak? Sige. Pero, nilinisin ba niya lahat ng bahay? Siguro, yung sala lang. Partial lang. Hindi yung buong bahay. And that is also considered disobedience. Kaya nga, sa Luke 6,
Sa verse 46, ang sabi ng Panginoon, "Why do you call me Lord, Lord?" Bakit mo ako tinatawag na Panginoon? Pero hindi mo ginagawa ang sinasabi ko sa iyo. Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I tell you? Diba? Kaya na, dapat magdahan-dahan tayo kapag tinawag natin ang Diyos na Panginoon. Kasi kapag sinabing Panginoon sa Hebreo is Adon. Ibig sabihin, pagmamay-ari ka niya. Kung ano ang ninanais niya, yun ang gagawin mo. Sa Greek naman is curious. Ibig sabihin, kung ano ang iutos niya, susundin at susundin mo. Kaya kapag sinabi mong, Lord, pero hindi ka sumunod, may problema. At ito naman ang sagot ng Panginoong Yesus sa kanya. Jesus said to him, "Let the dead bury their own dead, but you go and preach the kingdom of God." Hayaan mo na yung mga patay ay ilibing ang kanilang mga patay. Kaya bang ilibing ng mga patay ang mga patay? Parang mahirap, ano? Patay, tapos ililibing yung kapwa niya patay. Pero ang sinasabi ng Panginoon dito, yung mga bagay na patay spiritually ay hayaan mo na. Ang mahalaga, ito ang priority mo, na ikaw ay maghayag ng salita ng Diyos. Ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. So ano ba yung priority natin? Minsan, ang priority natin yung ating mga pangarap, di ba? Sinasabi natin na, sige Lord, magsisilbi ako sa iyo kapag natupad ko na yung pangarap ko. Matapos lang itong pag-aaral ko, magsisilbi ako sa iyo. Pero pagkatapos ng pag-aaral, nagkaroon ng trabaho, nagkaroon ng iba't ibang oportunidad, nawala na yung pangako. So it's a question of priorities. Ano ba talaga ang mahalaga? At sa Luke 9:23, eto naman ang sabi ng Panginoon sa mga nakikinig sa Kanya. Then He said to them all, "If anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me." Kung sino man daw ang nais na sumunod sa Panginoon, ay itanggi niya ang kanyang sarili. Ibig sabihin, hindi na ang sarili niya o ang sarili niyang kagustuhan ang siyang mahalaga, kundi dalhin niya ang kanyang cross araw-araw at sumunod sa Panginoon. Ano bang ibig sabihin nito? Take up your cross. Minsan, ang sinasabi ng iba, yung asawa ko, siya ang cross ng buhay ko. Kaya dinadala ko siya araw-araw. Yung iba naman, sinasabi, yung anak ko, siya ang cross na dinadala ko araw-araw. Tama kaya yun? Ano ba yung simbolo ng cross? Noong dala-dala ng Panginoong Yesus yung cross, saan ba siya papunta? Sa kanyang kamatayan. Yung cross, noong panahon na yun, ay simbolo ng kahihiyan. Kasi, kapag ikaw ay papako sa cross, ibig sabihin, napakatindi ng inyong kasalanan. Capital punishment ang crucifixion. Kaya kapag sinasabing cross, yung bang ikaw ay papunta na sa lugar na hindi na sarili mo ang mahalaga.
ikaw ay pupunta sa lugar na sakripisyo. Hindi na sarili mo, iniisip mo, kundi ang kabutihan ng iba. Kaya nga kapag ikaw ay sumunod sa Panginoong Yesus, magte-testing ang inyong pagsasacrifice. Your sacrifice will be tested. Kasi minsan, sinasabi natin na, o sige, magsasakripisyo ako. Pero, di ba? Pero, eto lang muna ang ibibigay ko. Naalala ko naman nung nagkaroon ng PBBS sa Ambitakay. Sino ba yung mga nakasama doon? Nung nagkaroon ng PBBS sa Ambitakay. Noong panahon na yun, mainit. At naisip ko, nako, hindi madali itong DBBS na ito. Mainit nga nung kami ay nagtuturo, pero pag-uwi naman sa aming tinitirhan, para kang nasa hotel. Kaya nasabi ko, sa misis ko, sabi ko, parang tayong nagbabakasyon nito. Kaya nga, may mga pagkakataon na gano'n ang ministry. Yung bang para ka lang nagbabakasyon, pero maraming sakripisyo ang kailangan. At ang pinakamahalaga dyan ay yung hindi na sarili mo ang inuuna mong iniisip, kundi iniisip mo ang para sa Panginoong Diyos. Sa susunod na verse, and another also said, Lord, I will follow you. Meron na namang lumapit sa Kanya. Tinawag na naman siya Panginoon. But let me first go and bid them farewell who are at my house. Ibig sabihin susunod ako sa iyo, Panginoon, pero magpapadisbedida muna ako. Okay ba yun? Sa panahon ngayon, okay yun, di ba? Ang sasabihin ko sa kanya, kung sakaling ako sinabi, Pastor, sasama ako sa iyo, pero uwi muna ako at magpapadisbedida. O sige, papakain ka ba? Kung birthday mo, magpa-birthday book ka muna. Di ba? Pero ang sagot sa kanya is, sa verse 62, but Jesus said to him, no one, having put his hand to the plow, and looking back, is fit for the kingdom of God. Kakaiba yung sagot ng Panginoon. Sinabi sa kanya, kapag ikaw ay nagsimulang mag-araro, at ikaw ay lilingon-lingon, hindi ka karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Sino po na po sa atin ang nakaranas na mag-araro? Wala. Kung titignan po natin, yung kalimang kamay niya ay nakahawak sa pang-araro. Di po ba? Tapos yung kanang kamay, yun naman ang nakahawak sa tali ng kalabaw. Doon niya itadirect yung direksyon ng kalabaw. At lagi siyang nakafocus, nakatingin siya sa harapan. Ayon sa binasa ko, kasi hindi ko pa nasubukang mag-araro. Ayon sa binasa ko, kailangan daw meron siyang nakikitang punto. Parang, halimbawa, kung merong puno ng kahoy, yun ang kanyang titignan. At yun ang kanyang susundan. Hindi siya pwede palingon-lingon. Kasi, masisira ang linya kapag lilingon-lingon siya. Ganon din sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kapag ikaw ay naglingkod, dapat iwanan mo na, kalimutan mo na ang inyong mga kasalanan, ang inyong nakaraan. Para sa ganun makapag-focus ka na sa mga gawain para sa
Panginoong Diyos. Kaya nga si Apostle Paul sa Philippians chapter 3, sabi niya, "One thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forward to those things which are ahead, I press toward the goal for which Christ has pulled me heavenward." Ibig sabihin, sabi niya, move on na ako. Tapos na yung mga bagay na yun. Tutuloy-tuloy na ako. At tutugunan ko na ang panawagan ng Diyos sa aking buhay. Naalala niyo ba si Mrs. Lot? Di ba? Nung niligtas sila ng mga anghel, at ang utos sa kanya, huwag kayong lilingon. Kaso, lumingon siya. At siya ay naging asin. Maliwanag po na kapag tayo ay nagsisilbi sa Panginoon, dapat lagi tayong moving forward. At itong discipleship ay isang moving forward para sa iglesia. Instead na lilingon tayo, ano dapat ang gagawin natin? Sa Hebrews 12, sa verse 2, looking unto Jesus. Dapat sa Panginoong Jesus tayo nakatuon. Sa Kanya dapat tayo nakafocus sapagkat siya ang author. Siya ang finisher. Sa ibang mga translation, He is the originator. He is the perfecter of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. So, kapag tayo po ay sumunod sa Panginoon, matetesting yung ating tiwala. Pagtitiwala natin sa Kanya. Katulad ng mga sumusunod na talata, nung sila ay sumakay sa bangka at nagkaroon ng malakas na bagyo, tumaas ang mga alon, nandun ang kanilang pagtitiwala sa Panginoon. Kaya nga sinasabi sa atin na Jeremiah 17, sa verse 7, "Blessed is the man who trusts in the Lord, and whose hope is the Lord." Pinagpapala ang tao na nagtitiwala sa Panginoon at ang kanyang pag-asa ay ang Panginoon. Ang kaloob ng Diyos na kaligtasan ay libre. Salvation is free. Maliwanag po yan sa salita ng Diyos. It's by the grace of God through faith. Pero ang pagsunod sa Kanya, ang pagiging disciple niya, ay merong hinihingi. At sa umagang ito, ayon sa passages na pinag-aralan natin, sa Luke 9, verses 57 to 62, at sa Matthew 8, verses 18 to 22, na-testing po ang commitment. Yan po ang hinihiling ng pagsunod sa ating Panginoon. Hindi lang yan, obedience. Ang ating pagsunod. Hinihingi rin ang ating sacrifice. Na hindi na sarili natin ang ating inuuna at ang ating pagtitiwala. Following Jesus has a cost. At yan po ang cost of discipleship. Gusto mo ba natin maging disciple? Yes. Diyan po tayo magmamature. Diyan po tayo magagamit ng ating Panginoon. At diyan din po matutupad ang plano ng Diyos para sa atin na tayo ay maging katulad ng Kanyang anak na si Jesu Cristo.
Bilang pagtatapos, tatapusin ko po ito sa isang kwento. Noong 19th century, meron pong revival sa Wales, England. So nagkaroon ng revival sa lugar na yun. At yung mga na-revive, yung mga mananampalataya, ay nagkaroon ng pagnanais na pumunta sa iba't ibang lugar ng mundo. So marami ang mga missionaries ng panahon na yun. At may mga pumunta sa East India, sa eastern part ng India. At doon sa lugar na yun, sa particular na lugar ng Assam, doon po nakatira ang iba't ibang mga tribo. At ang mga tribong ito ay mababagsik, mababangis. Yung bang ang ginagawa nilang trophy ay kinukuha nila yung mga ulo ng kanilang mga kaaway at yun ang dinidisplay nila sa kanilang pamamahay. Imagine that. Diba? Ikaw ba makakakain pag ganun? Na nakikita mo ang ulo ng mga tao na nandun sa dingding ng inyong pamamahay? Ganun po ang tribo na nakatira sa Assam. At doon nagpunta yung mga missionaries. Nahirapan sila. Kasi nga, yung mga grupo na yun ay talagang nakahawak sa malalim na tradisyon. Ayaw nila na may mga dayuhan na pumupunta sa kanila at may mga itinuturong bagong bagay. Ibig sabihin, para sa kanila, eto na ang nakagisnan namin. Eto na ang aming pangahawakan. Kung ano yung sinabi ng mga ninuno, yun na rin ang aming gagawin. Pero merong isa na nabahaginan ng mga misyonary. Ang pangalan niya ay Nokshen. Si Nokshen, tinanggap niya ang Panginoong Yesus sa kanyang buhay at isinama niya ang kanyang pamilya. At nakita ng mga tao ang pagkakaiba sa kanya. Nakita nila na nagkaroon ng transformation sa kanya. Kaya, yung mga tao ngayon nagtatanong, binabahagi niya ang tungkol sa Panginoong Hesukristo. Noong nalaman ito ng pinuno ng kanilang tribo, siyempre nagalit. Nagalit siya. At pinatawag niya si Nokshen at ang kanyang pamilya kasama ang mga mamamayan, lahat ng tribo nandun. At sa harapan ng mga tao, sinabi niya kay Nokshen, itanggi mo ang iyong pananampalataya. At nang sa ganon, ikaw ay magiging malaya. Pero ang sagot ni Nokshen, I have decided to follow Jesus. No turning back. Lalong nagalit kay pinuno. At binigay niya ang hudyat sa kanyang mga tao. Pinakawalan ng mga pana. At ang unang tinamaan ng pana ay ang kanyang 2 anak. Mga bata pa sila. Wala pa silang 10 taon. Tinamaan yung mga anak, bumagsak sa lupa. At habang naghihingalo, lumapit uli yung pinuno kay Nokshen at sinabing, itanggi mo ang inyong pananampalataya. At nang sa ganon, maliligtas ang iyong asawa. Sumagot uli si Nokshen. Sabi niya, no turning back.
Talagang susunod siya sa Panginoong Jesus. Talagang pinanghawakan niya yung pananampalataya. At muli, nagbigay ng hudyat yung pinuno. At pinana nila yung kanyang asawa. Bumagsak yung kanyang asawa sa lupa. At nakita niya yung dugo, nakita niya yung paghihirap ng kanyang asawa, yung kanyang mga anak na nakahandusay. At muli sinabi sa kanya ng pinuno, eto na uli mong pagkakataon. Kung hindi mo itatanggi ang iyong pananampalataya at talikuran mo, yung Jesucristo na yan, ay hindi kita papatayin. Pero ang sabi ni Noxieng, the cross before me, the world behind me, no turning back. At siya ay pinatay. Katulad ng kanyang pamilya. At habang sila ay nakahiga sa lupa, lumapit yung pinuno. Nag-isip siya, sabi niya, bakit ang mga tao ito ibibigay nila ang kanilang buhay para sa isang tao na ilang libong taon nang nabuhay at nanggaling pa sa ibang lugar. At nagkaroon siya ng conviction. Sinabi niya, mula ngayon, susunod na ako sa Panginoong Jesus. At nung narinig yun, nung buong tribo, lahat sila ay naghayag ng kanilang pagsunod sa Panginoong Jesus. So, dahil sa kamatayan ni Noxieng at ng kanyang pamilya, ang buong tribo ay nanampalataya sa Panginoong Jesucristo. At nung pagkaraan ng ilang taon, nung nalaman yun ng isang missionary na si Sundar Singh, ay ginawa niya ng kanta. Yung, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Sa ating pagsunod sa Panginoong Jesus, walang excuse. Wala na pong turning back. No looking back. Huwag na po tayong lumingon sa ating mga pagkakamali, sa ating mga kasalanan, sa ating nakaraan na madilim. At katulad ni Noxieng, true disciples of Jesus Christ are willing to stand up, speak up, and be different from the people of the world. Ikaw ba ay isang disipulo ng Panginoong Jesus? Then, I urge you to stand up. Tayo po'y tumayo at awitin natin ang awitin ng nagmula sa testimony ng buhay ni Noxieng at ng kanyang pamilya. Iipon natin ito na isang panalangin. Na-commit po natin ang ating mga sarili, ang ating mga buhay sa ating Panginoong Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Do not go with
kami po ay sumusunod sa inyo. That's why we call you Lord. At dalangin ko po, Panginoon, patuloy niyo po kaming pagkalooban ng puso na committed sa inyo. Katulad po ng inawit namin, a pure heart, kung saan ikaw ang naghahari. The one you rule and reign. Opo, Panginoon. Meron pong hinihingi ang pagsunod sa inyo. Commitment, obedience, sacrifice, and trust. Dalangin ko po, Panginoon, na sa lahat ng narito ngayon, pagkaloob niyo po ang commitment sa amin. Ano man ang mangyari, kami ay nasa iyo. Kami ay susunod sa inyo. Gaano man kahirap, Panginoon, kung may mga pagsubok man, susunod pa rin kami. Sapagkat ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang aming Diyos. Bigyan mo rin kami, Panginoon, ng puso na magsasakripisyo para sa iyo. Hindi na namin uunahin ang aming mga sarili, kundi sa pagsunod namin sa iyo, ikaw, Panginoong Diyos, ang siyang priority. Sa lahat ng ito, tulungan mo kami upang patuloy kami magtiwala sa inyo. Na hindi kami titingin sa aming nakaraan o hindi kami titingin sa aming kapwa mananampalataya. Kundi sa iyo kami nakafocus sapagkat ikaw, Panginoong Yesus, ang author, originator, perfecter ng aming pananampalataya. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa iyong mga salita. Hayaan mo na patuloy itong may tanim sa aming mga puso. Hayaan mo rin, Panginoon, na sa aming pong gagawing discipleship ay makita namin ang mga kakayanin upang sa ganun 100% na kami ay committed sa inyo. Pagpalain mo po ang bawat isa at ikaw, Panginoon, ay siyang patuloy na madakila sa lahat ng plano ng iglesia nito. Maraming salamat po. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.